A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Blessed Monday morning po mga kapatid. Pinabati ko ng Monday morning ang bawat isa. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Gumagalaw yung ating camera. Stand hinahangin. Medyo malakas po ang hangin ngayon dito. Nandito kami ulit sa Nuvali. At dito ulit natin gaganapin yung ating morning devotion. Ayan. Bago tayo magsimula, hilingin natin ang aking asawa, si kapatid na Larry, na pangunahan tayo sa ating opening prayer. Tayo po ay yumako, pumikit at manalangin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ang Panginoong Diyos muli sa iyo, katakutan sa iyong pag-ibig. Ibigay niyo po ng pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa napakagandang umaga ito. Salamat sa pagpapala, sa pag-iingat niyo po sa biyaya at pagpapala, Panginoon. Samahan niyo kami, Ama, sa aming morning devotion sa umaga ito. Ito pong bigyan ng karunungan ng mga nakagagamitin ng nagsasalita. Tumingin mo sa amin po sa isipan ng mga aming papakinggan at pag-aaralan sa umaga ito. Ingatan mo rin ang bawat isa. Sabihin ang mga anak mo na may nasa balik ng karamdaman din po silang pagalingan. At kayo din, Panginoon, nagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito. Okay, ang ito. Hinihingi sa iyo ang mga pag-iingat sa bawat isa at kayo din patawarin niyo po ang bawat isa sa aming nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Jesus name mo pray. Amen. Ayan. Malakas talaga yung hangin dito, no? Teka, wait lang. Ayan, muli mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ano bang tawag doon? Parang ano no, na smoky. Smoky yung ano. Ano ka ba? Towel ka ba doon? Punasan ko lang sa saglit. Ayan, a blessed morning kay Sister Joy. A blessed morning sa iyo, Sister Joy. Teka, punasan ko lang. Ayan. Ayan. Kasi sobrang lakas talaga ng hangin dito. Tapos yung aming stand ay hindi ganun katibay. Ayan. Kaya anuhan ko na lang. A blessed morning po ulit. Ayan, may kasama tayong isa. Hindi ko nakikita. Okay. Ayan. Okay. Basahin natin yung ating teksto sa umagang ito. Ang ating teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 10. Or Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10. Ayan. The word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, Do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Napakagandang teksto po na ating nabasa dito sa aklat ng Jeremiah sa Biblia. Basbasan nawa ng Panginoon ang banal na kasulatan na ating nabasa sa umagang ito. At yung pinaka highlight dito sa ating teksto na nabasa is yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah na do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you. Yan, declares the Lord. Etong ating morning devotion na may pamagat na Unbreakable in Jesus. Ayan. Naalala nyo ba or napanood nyo ba yung Unbreakable na movie? Na true to life story ni Louis Samperini. Ayan. Napanood namin ng aking asawa. At
Etong si Louis Zamperini ay isang Italian, pero naka-base sila sa US. At nung pumutok ang World War II, isa siya sa mga sundalo, no? Parang hindi naman volunteer yun eh. Kasi nung panahon yata talaga na yun eh. Required sila, no? Na lumaban sa war. At itong si Louis Zamperini ay maraming pinagdaan ng pagsubok na hindi mo aakalain na makakasurvive pa siya, no? Dito nga babasahin ko, no? So Louis Zamperini military plane crash at sea during the war, killing 8 of 11 men on board. Louis and 2 others clambered into life's raft. They drifted for 2 months, fending off sharks, riding out storms, ducking bullets from an enemy plane, and catching and eating raw fish and birds. They finally drifted onto an island and were immediately captured. For 2 years, Louis was beaten, tortured, and worked merciless as a prisoner of war. His remarkable story is told in the Book of Unbroken. Ayan. So, bukod pala yung movie, nagkaroon pa pala ito na, nauna yata yung novel, no? Yung book, yung true to life story pala niya, ng book. At naalala ko, inabot sila ng 40 days sa sa dagat eh. Kaya nga ang kinakain lang nila raw fish, no? Yung time na yon. Pero nung mahuli sila, mas malala pa, tinorture sila. Tapos meron pa yung commander na galit sa kanya eh. So yung story ng buhay nitong si Louis Zamperini, siya, parang medyo maihahalin tulad natin sa naging buhay din ni Prophet Jeremiah. So Jeremiah is one of the Bible's unbreakable characters. He endured enemy plots, was whipped and put in stocks, flogged and bound in a dungeon, and lowered by ropes into the deep mire of cisterns. He survived because God had promised to stay with him and rescue him. Ayan. God makes a similar promise to us. Never will I leave you, never will I forsake you. God didn't promise to save Jeremiah or us from trouble, but He has promised to carry us through trouble. Dito nga, pinapaalala sa atin, no, sa mga pinagdaanan nila sa buhay, na ang ating Panginoong Diyos, no, ay hindi nangako na sa buhay Kristiyano natin na hindi na tayo magdaranas ng mga pagsubok. Pero ang pinangako niya sa atin is hindi niya tayo iiwan, at siya ang magre-rescue sa atin sa mga trouble na ating pwedeng maranasan sa mundong ito, no? Ibig sabihin, wala ni isa sa atin na magkakaroon ng perfect life na hindi na magkakaroon ng problema, di ba? Lahat tayo talagang merong mga pagdadaanan. Iba-iba man yung mga problema natin kasi iba-iba rin yung kaya nating i-handle. Pero sabi nga, no, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang ma-solve, no? Ang Panginoong Diyos siyang tutulong sa atin kung tayo ay matututong lumapit, kilalanin siya, at papasukin siya sa ating buhay. Yan. So Louis recognized God's protection, and after the war, he gave his life to Jesus. Yun yung magandang part sa buhay ni Louis Zamperini, na makikita natin na kapupulutan talaga natin ng aral na sa kabila nung kanyang pinagdaanan, na natili siyang kumapit sa ating Panginoong Diyos. He forgave his captors and led some to Christ. Yung forgiveness ibigay niya. No, Louis realized that while we can't avoid all problems,
we need not suffer them alone. When we face them with Jesus, we become unbreakable. Yun yung napakaganda, no, na mensahe sa atin sa araw na ito. Kung ang Panginoong Diyos ang kasama natin, anumang problema yan, hindi niya tayo papahintulot na mag-fail, kundi maging unbreakable. Ibig sabihin, manatili tayong strong sa kabila ng mga pagsubok. Parang parang ito, di ba, napakalakas ng hangin, no? Pero kumbaga, hindi niya tayo hayaang ma-fall down, kundi siyang patuloy na hahawak at kakapit sa atin. Yan. Yan. Aking asawa, meron ka bang nais-share that? Yun nga, sa isang Kristiyanong patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, hindi natin masasabi sa ating buhay na tayo ay laging nandun sa magandang sitwasyon. Meron talaga sa buhay natin na dumaraan ng mga pagsubok at mga problema sa atin. At minsan, kahit ginagawa natin yung mabuti, minsan mataka tayo bakit pinagkaloob sa atin itong mga bagay na to, na minsan ay nagiging hadlang pa sa atin para tayo ay magtagumpay. Minsan, ang mga bagay na to pinadadanas ng Panginoon sa atin upang doon niya makita kung gaano tayo katatag at manatili at sumunod at magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Mahalaga kasi yung kalooban niya, yung pagsunod sa Kanya. Kasi kung sa ating mga kalooban ng susundin natin, ay tayo talaga ay mapapahama. Kaya tulad nga dun sa nabanggit na kwento kay Louie, na yung pagsubok ng mga pinagdaanan niya ay hindi madali yun sa isang sa ating normal na mga tao. Dahil sa kabila ng hirap na yun, maaaring bumitaw tayo. Pero dahil nga sa tulong ng Panginoon, nanatili siya at nagpapalakas sa Kanya. Yun, amen, amen. So, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin, no, na manatili tayo kumapit sa ating Panginoong Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan. So, bago tayo magtapos, no, sa ating morning devotion sa unang araw ng linggo na ito, tayo ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Lalo't higit sa iyong mga salita, Panginoon, na aming natanggap, na aming narinig sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kami kumapit anuman ang sitwasyon sa aming buhay, anuman ang mga pinagdaraanan namin, Panginoon, patuloy na ikaw ang siyang manguna sa amin. At tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng mabubuting bagay na natatamasa namin, Panginoon, ay patuloy na magbigay glory sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Tulungan mo kami na ang lahat ng aming gagawin ay laging magbigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. At nawa, Panginoon, ang liwanag na siyang natatanggap namin, Panginoon, araw-araw sa aming buhay ay maging liwanag din sa ibang mga tao na nakakasalamuhan namin. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay tumatag sa aming buhay Kristiyano, sa aming pananampalataya. At Ama, tulungan mong lagi kami maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So muli, a blessed morning po. And see you later ulit sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Joanna, at gayon din sa mga manunod ng replay na ito. Ayan. Good morning po. See you later. God bless. God bless.